Ito yung mga sasakyan nga nakaparada. Lahat to mga luxury cars ito. So, kung pagsasamahin natin, multi-million na po itong halaga sa sasakyan pa lang. Anyway, Mr. Che, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag-take over, si Ma'am Sally Santos, mas compose ho kayo nun at wala ho kayong takot na tinuturo nyo si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Umpisa pa lang, iba yung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Nako. Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Natatakot lang. Behind the scene. Wow, kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na Ayun na. mga sasakyan na hindi ko po kilala. Ano na. Parang, yun po. That's the price of being corrupt. That's the price. Naniniwala ba kayong mga kadonatics na inosente itong babae ito, itong matandang to? Yes or no? Comment down below. Ano rin po ako sa pamilya ko na madamay po dito. Bakit ka naman Kaya medyo, So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong behavior. yes, Your Honor. Takot na takot kasi noon, magkatabi pa kayo, nasa pagitan kayo ng dalawa, tinuturo nyo itong dalawa. Yes, Wala Your kayong takot, pero ngayon parang kayo'y Ay talaga. kabang-kaba. Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Ay nako naman mga kadonatics. Ang Deputy Secretary General sa office ni Tambaloslos or Martin Romualdez, nako, nabisto, na-expose na ang dami palang resorts, ang daming luxury cars, patay ka Tambaloslos, hinay-hinay na. Okay, they're slowly turning down mga kadonatics. Eto, panoorin natin. Ito yung mga sasakyan nga nakaparada. Lahat to mga luxury cars ito. So, kung pagsasamahin natin, multi-million na po itong halaga sa sasakyan pa lang. Gipakita ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib uban ang abogado niini nga si Attorney Israelito Torion ato sa exclusive interview sa GMA Regional TV1 Mindanao ang report nga gipasa matud pa sa ihang opisina sa source nga wala na gipanganlan. Ang unod sa report mao ang mga matud pa propiedad nga iyan ni Deputy Secretary General sa opisina ni former House Speaker Martin Romualdez na si Sofonias Gabunada. Si Gabunada Nako, eto palang si Gabunada. Ha? Sofonias Gabunada, mga kadonatics. Ito, mukha niya. Panoorin yung mukha nitong, nako, kugmong to na magnanakaw din. Grabe. Ha? Deputy pa lang yan. Sumala ni Governor Hubahib, residente sa ilahang probinsya ug kanhi Provincial Information Officer. Gipasa matud pa ang maong report sa iyang opisina human bigawas sa usa ka wantalaan kansang source miingon nga nalambigit si Gabunada sa matud pa korupsyon. Usa na ang issue sa congressional sponsored infrastructure projects. We would like to explain to Mr. Sofonias Gabunada that under Section 16 of Republic Act 7160, the General Welfare Clause, each local government unit shall exercise the powers expressly granted therein as well as those implied therefrom. And one of the duties actually of each local government unit, especially the governor, is to improve public morals. Hindi naman siguro magandang tanawin na dito pala ang daming mga properties na mga questionable, kung totoo nga itong report na nandito at it would be found out later on that these properties are illegally gotten, and wala siyang gagawin. Base sa report, sulod matud pa sa duha lang katuig, sukad 2022. Duna na matud pa kini sa dili moubos, pulo ka luxury cars ug mahalon nga mga balay. What? From 2022 to 2024 mga kadonatics, ha? In span of 2 years. Grabe, may 10 luxury cars na siya. Ang daming bahay, resorts agad. What? Ha? Isang congressman ka lang. Tapos, may ganito ka? Definitely. Grabe. Tapos deputy ka ni buaya, ng pinakamalaking buaya sa Kamara, ay sigurado, ha?
Eto, siguro mga kadonatics, nasa 10% lang or maybe not even 1% sa mga ninakaw ni Tambaloslos. Pero look at this. Nakakapanglula talaga. Grabe. Mayroon na naman siyang race house. Address, Barangay Mapaang, Mako, Davao del Norte. At saka mayroon pa siyang ancestral house na nirenovate ngayon. Pakita ko sa inyo ang picture na sinubmit. Ito yun. Multi-million din ito. Ang halaga Multi-billion! Patay. sa lupa at saka sa construction ng structure. Dunasab daw kini beach resort, milyon-milyon nga heavy equipment ug mga negosyo sumala sa maong report. Mayroon siyang partner na isang politiko at ngayon kontraktor, pero hindi ko muna pangalanan. At lahat ng assets niya ay may mga pangalan na nilagay kung sino yung mga kapartner niya. Buot sa I'm not sure mga kadonatics my mistake. I'm not sure kung congressman itong si Gabonada kasi Deputy Secretary General ni Martin Romualdez ito sa office niya. So I'm not really sure kung politicians dito kasi may partner daw siyang politiko. So it means hindi siya politicians pero politician. Pero grabe, di ba? The fact na deputy lang siya sa office of the speaker. Ito nangyayari ngayon. gobernador nga paimbestigahan kini. Natin mapaimbestigahan ito lahat para malaman natin kung ano ang katotohanan sa mga nangyayaring katiwalian ngayon at may report na sangkot ang isang taga Davao del Norte sa nangyayaring korupsyon, malaking korupsyon sa bansa. Dapat managot ang dapat managot, makulong ang may kasalanan, kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Pag-investigate ko rin dun sa mga taong nag-verify, willing naman sila mag-execute ng affidavit, they will execute affidavits in support of a transmittal letter to the Office of the Ombudsman requiring a request for investigation and likewise a transmittal letter addressed to the Senate through the Blue Ribbon Committee so that the same can be included in the necessary investigations in aid of legislation. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og bahin si Gabonada kalabot ni ini apan wala pa kini tubag. Hinuon duna kini gipost sa iyang social media. Wait. Sino yung may vlogger na master in relo? Alam niyo yung halaga ng mga relos ng mga politicians? Ito, magkano kaya itong halaga ng relo na to? Kalabot ni ini apan wala pa kini tubag. Anong klaseng relo yan? Anong klaseng relo yan? Ha? Comment down below. Hinuon duna kini gipost sa iyang social media account pero wala na natumbok kung unsa nga partikular nga issue apan sumala niya duna matud pay politically driven attempt nga dauton ang iyahang reputasyon ug mutubag na lang daw siya sa tukmang legal ug institutional forum. Sara Dauton yung sirain daw yung reputasyon niya. Nako, pumalag pala nitong si Gabonada mga kadonatics na isang paninira lang daw. Paninira? Ha? Look at that. Those evidences, paninira. Ha? Paano mo nakuha yun? Di ba? And the fact na deputy lang siya ng speaker ay talagang mga kadonatics, grabe talaga. In some cases, you are connected with the speaker. Talagang magnanakaw ka. Tapos, sasabihin niya na magre-resign na lang siya. Ha? Kahit wala siyang kasalanan. Grabe! That is not just embarrassing but is a blasphemy mga kadonatics sa Panginoon. Ay, nako. Di ba? Pero, for your information lang, kasi itong mga loyalist na to ni BBM, pag pinag-uusapan yung Davao, pag pinag-uusapan yung Davao mga kadonatics, ay talagang generalize na nila na Davao City agad. What? Ang laki ng Davao. Biggest province at ayan, no? Ang laki. May Davao del Norte, Oriental, Davao, Mindoro, I'm not sure. Basta,
ang laki ng Davao. May 4 na cities dyan at isa yung Davao City na pinamunuan ng mga Dutertes. Kaya huwag niyong i-generalize. Pag may mangyari sa ibang province or lugar sa Davao na sasabihin na, tingnan nyo, kurakot din yung Davao. What the? Di ba? Well, anyway mga Kadonatics, balikan natin yung nangyari kahapon mga Kadonatics. Kasi hindi ko nakita yung video na to. Pero grabe, mainit ang naglaglagan ang kampo ni Bryce Hernandez at yung kontraktor, ay ibang contractors. Nako, eto. Panoorin natin mga Kadonatics. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo na. Gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po Kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila din po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So This, it means, co-conspirator ka pa rin. You are both guilty kasi pinangalan sa'yo. Binayaran ka lang para, gamitin yung lisensya mo. Nako, itong matandang to, nagugas kamay. Parang yung mahal na Pangulo doon yung binanggit niya kanina. balikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama ba? Yes po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. Mhm. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka... BBM loyalist pala to. Kaya, nako, ganito mga kadonatics. May nakawan din. ako ginagawa niyo yung proyekto, naabutan, yun nga, nakita ko nga po, at ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Anyway, Mr. Che, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag-take over, si Ma'am Sally Santos, mas composo kayo nun at wala ko kayong takot na tinuturo nyo si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Umpisa pa lang, iba yung nung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Nako. Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Natatakot Nako, lang. behind the scene, may threat na nangyari niyan. Nako, naman, na wag mo kaming ilaglag, kundi magkaalaman. At ganyan yung mga sindikato eh. Wow, kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na Ayun na. mga sasakyan na hindi ko po kilala. Ayun na. Parang, yun po. That's the price of being corrupt. That's the price. Naniniwala ba kayong mga kadonatics na inosente itong babae to, itong matandang to? Yes or no? Comment down below. Ano rin po ako sa pamilya ko na madamay po dito. Bakit ka naman Kaya medyo, So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong behavior. yes, Your Honor. Takot na takot kasi noon, magkatabi pa kayo, nasa pagitan kayo ng dalawa, tinuturo nyo itong dalawa. Yes, Wala Your kayong takot, pero ngayon parang kayo'y ay talaga. kabang-kaba. Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Nako. Siyempre po, halos di na rin po ako nakakatulog eh. Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo Kinakabahan. po ako eh. Sige po, naiintindihan na po natin. Gustong patahimikin mga kadonatics ang kasamahan nilang corrupt. Yan yung nangyari kay Tatay Digong noon. Mismo na yung mga drug pushers, drug addicts, mga kadonatics, nagpapatayan. Tapos nilalagay nila sa AJK.
Di ba? Grabe talaga. Si Engineer JP Mendoza, kasi pasensya na, no, dito kasi si ADE Bryce at si Engineer Alcantara lang ang natanong base sa affidavit ho na sinubmit ni Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na yung sa mga ghost projects na nangyari po sa inyong district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH contract kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Nako. Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Apo. Hindi Base siya, sa affidavit kasi ni hindi siya Ma'am Sally, makakakuha ng ano po, sir. hindi siya makakuha ng iba pang kontrata kung hindi niyo pahihiramin hindi niya kayo pahihiramin ng lisensya. Hindi po totoo yun, sir. Ngayon, naglaglagan Engineer Bryce, na. yan po ang sinasabi ni do you confirm na hindi daw totoo na di ba nangihiram, sabi kasi ni Ma'am Sally, hinihiram niyo ang lisensya niya para doon sa yung in-house projects, yung kayo pong gumagawa, pero papeles lang yun eh. Yung utos po ni boss sa amin is kausapin po si Sally para gumana po ng lisensya na gagamitin. Yun po, Your Honor. So talagang hinihiram niyo ang lisensya ng mga contractors. Tama. Technically, opo. Utos po ni boss sa amin yun. Alam din ni JP Mendoza ito? JP? Sir, teka lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi Ano ba? niya pagagamit. Hindi siya bibigyan ng kontrata kung hindi oo. kayo pahihiramin ng Parang yun po yung lisensya. pagkakaintindi ko kanina, kaya sinagot ko po ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Yes. Sabi lang ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po, pinapahiram. Inutusan po kami para humiram kay Sally. Pero Ay, nako, but the conflict to dalawa. Di ba? Nako. Ang isa, hindi po. Ang isa, si Bryce, yes po. Nako, sinong nagsasabi ng totoo? Ay talagang, mga kadonatics, na-scripted ang lahat. Grabe. Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling or ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Kaya eto, they will deny to death, mga kadonatics. Kahit anong mangyari, hindi yan wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Ma'am Sally, So, pakimari naghiram niyo na bang ibahagi sa amin ang nasa affidavit niyo? Itungkol po sa kanila pong tatlo. Kay Engineer Alcantara Nanghiram at na. lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Your Honor, siyempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Si Sally pala yung contractors. At si Bryce Hernandez yung DE, District Engineer. Kaya, sorry. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB, Please ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, 2 hearing na po kanina, nabanggit nyo ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Nako. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney. Nako. Nagkausapin Yes or mo, no? attorney, kasi baka imbis na hindi lang physical protection, kulong ang abutin mo rin, isa ka pa rin. Dapat lang. Erwin, dapat magpasikat ka. Ipal ka eh. Nako, ang dali ng tanong. Yun po kasi lisensya ko po. That was personal. Automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses niyo sinabi, kayo po ay pinipilit na ipahiram. Kaya minsan, kung nakatandaan ho ninyo, nakaraang hearing po, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo at sinasabi niyo pinipilit kayo?
Kung naalala ho ninyo. Ay. Ano ho ba yun? Hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang tinatanong ko nga, sinasabi nyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi ninyo. Sige. Paano kayo pinipilit itong dalawa? Sige, pa-epal ka dyan kasi na-name drop ka. Na-name drop. Nasali sa flood control mga kadonatics. ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, Mali lang po. Napipilitan kasi may ilang milyon-milyon. Nakita ang pera, nako, dapat mapilitan ako. Dahil ilang milyon ang lagay mga kadonatics. For sure. Billion yung contract. Bigyan ka lang ng 20 million. Nako, paano mo hindi ipapahiram? Matanda ka na. Nag-aamoy lupa ka na. Magtino ka na, magsabi ka ng totoo, madam. Magsabi ka ng totoo. Kasi, nako, ilang years na lang. Ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po, kinakabahan po kasi ako eh. Dapat kang kabahan po kung magsinungaling ka rito. Mr. Chair, I yield the floor to Senator JB. Thank you, Senator Duco. Yeah. Yes, Mr. Chair, to continue. Engineer Bryce o Engineer... Umalis na naman si yung Team Ferroso. Saan kaya punta niyan? Saan kaya? Anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong Senior September. Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. Ay, Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay namin po sa committee. Una po, tumawag po siya, personally niya pong sinabi sa akin na talagang nagsisinungaling. For what ang investigation? Dapat ikulong na agad. Ikulong na agad. Kasi sigurado, 100% na yung mga kasinungalingan nila. Ano pang hinihintay natin? Dapat ikulong na. Ay nako, nung klaseng investigasyon to. Dapat si Marcoleta dyan eh. Dapat talaga si Marcoleta kasi yun, maangas yun. Sally, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo. Bibigyan kita ng Yun na. ng Porsyento. abogado, ng pera. Tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Nako. Tapos ituro mo sa amin, di ba yung pera kinukuha namin sa'yo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Ayun Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce. Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. Ayan. This game, Mapi You're not ay ready. kayo. Grabe. Si- Ninakaw nyo na yung with the pera ng indulgence taong of, bayan. Ninakaw nyo na. Tapos ganyan pa kayo kung mas... Ay, nako. Aminin nyo na mga gunggong kayo. Akala nila, walang katapusan yung pagnanakaw nila mga kadonatics. Akala nila. Senator JB,
Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa komite na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-2020? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Nandiyan ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Ilang beses pa. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Hindi Sabi, po. Yung, sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. Nako! So, sino nagsasabi to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at Na-stress na ako sa inyo, na-stress na ako. Ha? Kaka-stress ko lang kahapon hanggang ngayon, feel ko pa rin yung stress sa nangyari sa volleyball team natin. Nag-celebrate na ako mga kadonatics sa out of topic to. Pero nag-celebrate na talaga ako. I was praying the whole time nung may laban yung Alas Pilipinas kontra Iran. I was praying mga kadonatics. Grabe napaiyak ako. Outside of politics muna tayo kasi na-stress na din ako eh. Nako, nung biglang nanalo sila, ay grabe yung mga kadonatics. Inaiyak ako pero wala lang luka. Pero nung binawi, hanggang ngayon, mas masakit pa sa break-up yung nararamdaman ko. At eto pa, dumagdag pa tong mga tiyonggong to. Sarap talaga. Kulang pa. inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi But andyan yung anak ni Robin Padilla dyan. Robin Padilla ba? yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. Nako! So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo, gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila rin po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama Yes ba? po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, naabutan. Yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun ng LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Ayan, magsabi ka na ng totoo manang kasi, nako, ha?
Baka magsisinungaling ka dyan. Tapos, ipapatira ka ng mga to. Nako, baka mahirap na yung destination mo, di ba? Magmatino ka na, ha? Ask for forgiveness and then sabihin mo na lahat ng nangyari. Kung may mangyari man sa'yo, at Engineer least, Bryce, Engineer JP, conscious mo is what? ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PIL, yung mga tinuro po niya. Kay ni Padilla talaga yun, no? Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PIL Baliwag, Your Honor. Napangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabi. Ako po sasabit po kasi Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am? Sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong Piel. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB, interject. Alright. What do you think, mga kadonatics? Grabe talaga ang laglagan ngayon. Sobra ang laglagan. Sinong nagsasabi ng totoo sa kanila? Pero, mukhang towards the end, mga kadonatics, napagtanto ko na si nanay, si madam, parang nagsasabi siya ng totoo. At itong mga district engineers ay yung nagsisinungaling. Makikita naman natin the way mag-react sila sa sinasabi ni madam. Nako. Pero, dahil nga mga kadonatics, dahil sa pagsisinungaling nila, eto, dito na sila. Yung mansion nyo, sana yung mansion nyo. Kulong kayo. Hindi muna sila matutulog sa kanilang mansion na ninakaw galing sa taong bayan. First, see this kaya. Tan-taran. Tan-tararan. One bed anay. Oh, si Alcantara. Ayun na. Dito pa. Patawa-tawa pa ang bungo ko. Oh, diyan kayo matutulog ngayon. Diyan kayo matutulog. Walang sound no? Copyrighted ata eh. Nasaan na si Bryce? Sige. Kulong kayo ngayon. Contempt no? Ayun si Bryce. Nagkata. Ay, ako. Sige. Matakot na kayo. Isa pang district engineer. Sige. Kala nyo walang hangganan yung kasiyahan nyo. Pag nanakaw nyo. Patawa-tawa pa mga mokong. Sana yung 30 million na Lamborghini mo.
Hindi makakatulong yan sa'yo. Lock. Ayan. Nako, nakalock talaga mga kadonatics. Paano kung masunog yung Senado? At nawala yung susi, patay. Lechon. Sige. Diskaya na naman. Huwag mo nang matulog sa bilyong-bilyong bakay mo. 666 million pesos na bakay. 666 talaga. Pero, dyan. Hindi kayo kasi hindi nag-usap ng kanyang asawa mga kadonatics. Iba yung sinasabi niya, iba yung sinasabi ng asawa niya. Ayon tuloy na contempt. Pero mo naman kahapon sinabi niya na yung asawa niya may sakit. Unknowingly, nag-send pala ng letter yung asawa niya na may meeting daw siya. Kaya hindi makakadalo. Mag-asawa, hindi nag-uusap. Anong klase? Gawa na lang kayo ng script. Kulang pa. Ano yan? Ayan, sige. Ang saya-saya, di ba? Dapat habang buhay na yan sila dyan, mga kadonatics. Sadly, parang 5 days lang ata sila makukulong dyan, tapos hearing na naman. Kung magsisinungaling, another, ang tawag dyan, contempt na naman. Sige. Alright mga kadonatics, ayun lang. So, thank you so much mga kadonatics, and comment down below, babasahin natin yan. Ingat palagi and don't forget to subscribe and like this video. God bless you mga kadonatics. Bye-bye.